Magandang buhay! Halina't matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Simulan na natin! Makabansa, Grade 3, Term 1, Week 1, Day 3 to 4. Kasaysayan ng kinabibilangang pook. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Kasanayang pampagkatuto, natatalakay ang mahahalagang tao, lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng pook. Halimbawa, barangay, bayan, lungsod, lalawigan, rehiyon na kinabibilangan. Layunin, na ilalahad ang kasaysayan ng kinabibilangang pook. Maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon sa pamamagitan ng awit. Pumili at humanap ng video na kilalang folk song sa rehiyong kinabibilangan at ipanood o iparinig ito sa mga mag-aaral. Pwedeng ilagay dito ang himno ng rehiyon o lalawigan. Halimbawa, Calabarzon March. Narito ang mga tanong na dapat ninyong sagutin matapos pakinggan ang awitin. 1. Patungkol saan ang awit? 2. Paano nito inilalarawan ang ating rehiyon? 3. Maipagmamalaki ba natin ang ating rehiyon? Bakit? Muling patugtugin ang awit at hikayatin ang mga mag-aaral na sabayan. Awitin ito ng mahina at malakas at mabilis at mabagal. Pag-aralan kung paano ito aawitin ng mga mag-aaral gamit ang mga elementong nabanggit. Samahan naman ngayon ang tunog mula sa palakpak at padyak habang inaawit ang kanta. Sa aralin natin sa araw na ito, inaasahan na nailalahad ang kasaysayan ng kinabibilangang pook sa pamamagitan ng awit. Ipakita ang mga larawan ng kinabibilangang pook. Maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon sa paglipas ng panahon. Sagutin natin ang mga tanong. Patungkol saan ang mga larawan? Ano ang ipinapakita ng mga larawang ito? Ang mga larawan bang ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari sa ating kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Ito ba ay bahagi ng kasaysayan? Bakit nyo nasabi? Pagpapakita ng video o pagpapatugtog ng himno ng kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Tala sa guro, ipaskil sa pisara ang liriko ng himno ng kinabibilangang pook. Sagutin ang mga sumusunod. Patungkol saan ang awitin? Ano ang sinasabi nito patungkol sa inyong kinabibilangang pook? Maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Naglalahad ba ito ng kasaysayan ng inyong kinabibilangang pook? Bakit ninyo nasabi? Ang kasaysayan ng kinabibilangang pook ay maaaring isalaysay sa pamamagitan ng awit at ng iba pang likhang sining. Kung gagawa ka ng sariling awit o likhang sining tungkol sa kasaysayan ng inyong pook, anong bahagi ng kasaysayan ang nais mong ipakita at bakit? Pagtatanghal ng bawat pangkat. Tala sa guro, gumamit ng rubric sa pagbibigay ng marka sa mga mag-aaral. Simpleng rubric para sa pagtatanghal ng himno, kabuuang puntos, 12. 3 puntos ang pinakamataas kada bahagi. Pag-awit, sabay-sabay, kumpiyansa at pagkakaisa. Makabansa, Grade 3, Term 1, Week 1, Day 4.
pinagmulan o kasaysayan ng kinabibilangang pook. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Kasanayang pampagkatuto, natatalakay ang mahahalagang tao, lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng pook. Halimbawa, barangay, bayan, lungsod, lalawigan, rehiyon na kinabibilangan. Layunin na isasalaysay ang kasaysayan ng kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon sa pamamagitan ng malikhaing pagkukwento. Pag-awit ng himno ng kinabibilangang pook, maaaring barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Maaaring awitin ito ng mga mag-aaral sa paraang ginamit nila sa pagtatanghal noong nakaraang araw. Buuin ang pangungusap. Ang pangalan ko ay Patlang. Ayon sa aking mga magulang o kasama sa bahay, ang pinagmulan nito ay Patlang. Ang kahulugan nito ay Patlang. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Pinagmulan o kasaysayan ng lalawigan ng Ifugao. Ang pangalan ng Ifugao ay galing sa salitang pugo na ang ibig sabihin ay burol o hill. Ang ay naman ay nangangahulugang taga-pugo. Nang dumating ang mga Espanyol, pinalitan ng ipugo sa salitang Ifugao. Sa panahon ng mga Amerikano, napalitan ang baybay ng Ifugao at naging Ifugao. Ito na rin ang ginamit hanggang sa kasalukuyan. Matatagpuan sa Cordillera Administrative Region sa Luzon ang lalawigan ng Ifugao. Lagawe ang kabisera nito. Napaliligiran ng Benguet, Mountain Province, Isabela at Nueva Vizcaya ang Ifugao. Ang pangunahing atraksyon ng lalawigan sa mga turista ay ang hagdang-hagdang palayan ng Banawe. Noong 1995, ipinahayag ng UNESCO ang lugar na ito bilang pamanang lugar sa mundo o World Heritage Site. Sagutan ang mga tanong. 1. Patungkol saan ang teksto? Sagot, patungkol ito sa kasaysayan at pinagmulan ng lalawigan ng Ifugao. 2. Saan nagmula ang pangalang Ifugao? Ano ang kahulugan nito? Sagot, galing ito sa salitang pugo na ang ibig sabihin ay burol o hill. Ang ay nangangahulugang taga, kaya ang ipugo ay taga-burol. 3. Paano ito naging Ifugao mula sa tawag na ipugo? Pinalitan ito ng mga Espanyol mula ipugo sa Ifugao at sa panahon ng mga Amerikano, naging baybay na Ifugao. Ito na ang ginagamit hanggang ngayon. 4. Saan ito matatagpuan? Ano-anong mga lalawigan ang nakapaligid dito? Sagot, matatagpuan ang Ifugao sa Cordillera Administrative Region sa Luzon. Nakapaligid dito ang mga lalawigan ng Benguet, Mountain Province, Isabela at Nueva Vizcaya. Ang Lagawe ang kabisera nito. 5. Bakit ito kilala? Sagot, kilala ang Ifugao sa hagdang-hagdang palayan ng Banawe. Noong 1995, ito ay kinilala ng UNESCO bilang pamanang lugar sa mundo. 6. Paano natin maipagmamalaki ang Ifugao? Sagot, maipagmamalaki natin ito sa pamamagitan ng una, paggalang at pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng mga Ifugao. Pangalawa, pagpapakita at pag-aalaga sa hagdang-hagdang palayan. Pangatlo, pagpapakilala nito sa ibang tao bilang bahagi ng ating pamana bilang Pilipino.
Hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bigyan ng oras ang mga mag-aaral upang talakayin kung paano nila mailalahad ang pinagmulan o kasaysayan ng kinabibilangang pook sa pamamagitan ng maikling pagkukwento. Pagtatanghal ng bawat pangkat, tala sa guro gumamit ng rubric sa pagbibigay ng marka sa mga mag-aaral. Rubrics para sa malikhaing pagkukwento. Kabuuang puntos, 12. 3 puntos ang pinakamataas kada bahagi. Nilalaman, kreatibidad, pagbigkas at tinig, kooperasyon ng pangkat.